Sa Ukraine, isang sandata ang nagbago ng labanan, ang drone. Mura, eksakto, madaling makuha at karamihan ay di naaapektuhan ng high-tech na jamming. Sa timog ng Ukraine, nagsimula ng gumamit ang mga lokal na awtoridad ng isang napakasimpleng paraan para subukang pigilan ang mga ito. Tingnan ninyong mabuti ang mga larawang ito. Ay isang lungsod sa Ukraine na tinatawag na Orihib, ilang kilometro lang mula sa mga linya ng Russia. Dati, 14,000 ang nakatira rito, pero ngayon, ilang daan na lang ang natitira. Anessing. Naglalakad sa pangunahing kalsada, may dalang mga pinamili, pauwi sa bahay, namumuhay ng kanyang normal na gawain. Pero tingnan mo sa itaas, tingnan mo kung ano ang bumabalot sa buong kalsada. Mga lambat, daan-daang metrong lambat ang nakaunat mula gusali hanggang gusali, tinatakpan ang bawat kalsada, sangandaan at pasukan. Ang mga sundalong Ukranyano na naglagay ng mga lambat na ito ay tinatawag itong tunnel ng buhay. Pero, Por quê? sino ang pinoprotektahan ng mga taong ito? Nasa langit ang sagot. Mga drone, 2 dosenang mga ito, daan-daan pa, na mababa ang lipad, naghahanap ng mga target, tao, sasakyan, kahit anong gumagalaw. At ang mga lambat na ito, marami sa mga ito ay donasyon ng mga mangingisda mula sa Pransya, Sweden. Ang mga lambat mula sa Netherlands ay halos di kita sa drone camera. Isang Russian na drone ang lumilipad sa direksyong ito sa bilis na 100 kilometer kada oras, may dalang 5 kg ng pampasabog. Hindi nito nakikita ang lambat hanggang huli na, umiikot ang mga propeller, bumabagsak ang drone. Nakaligtas ang tao sa kalye sa ibaba, pero hindi lang ito ang solusyon na nahanap ng Ukraine dahil gumagana ang mga lambat dito sa mga lungsod. Pero, hindi kayang dalhin ng mga sundalo sa trinchera o bukas na parang ang 100 metrong lambat. Kailangan nila ng iba pa, isang bagay na portable, isang bagay na gumagana sa huling bahagi ng 1 segundo at lumikha sila. Ang matutuklasan mo ay magugulat ka. Para maintindihan kung bakit kinailangan ng Ukraine ang dalawang solusyong ito, dapat mong malaman ang malaking problemang hinaharap nila. Ang taon ay 2022. Noong Pebrero 24, sinalakay ng Rusya ang Ukraine. Ginamit nito ang lakas at sinalakay ang Ukraine sa lupa, himpapawid at dagat at sa iba't ibang mga border kabilang na ang sa kapitbahay nitong Belarus. Ang unang bugso ng mga pag-atake ay binubuo ng cruise missiles, artilleriya at pambobomba mula sa himpapawid. Maraming target militar ang nasira at may mga nasawing sibilyan. Sa simula, walang inaasahan na ang mga drone ang maghahari sa digmaan. Siyempre, may mga military drone na malalaki, mahal at sopistikado. Pero ang nagbago ng lahat ay ang mga first-person view drone. Ang first-person view ay nangangahulugang first-person view. Maliit ang mga ito, kasya sa backpack, mura, nagkakahalaga ng 500 hanggang 1,000 para buuin. Ang iba ay mas mura pa at nakamamatay. Nagdadala sila ng 3 hanggang 5 kilo ng pampasabog gamit ang first-person view. Lumilipad ito ng mahigit 100 kilometro kada oras. Mas mabilis pa sa kotse. Kinokontrol ito ng operator gamit ang salamin. Nakikita mismo ang nakikita ng drone. Parang video game ito, pero totoong tao ang target at may namamatay. Noong kalagitnaan ng 2023, naglulunsad ang Russia ng 500 drone attacks kada araw. Sinubukan ng Ukraine ang lahat ng paraan. Ginamit ang electronic warfare para gambalain ang signal ng drone at mapabagsak ito, ngunit nag-adapt ang mga Ruso. Nagsimula silang gumamit ng optical fiber cables, mga pisikal na kable na nagkokonekta sa drone at sa operator. Kasing nipis ng hibla ng buhok, umaabot ng 2 dosenang kilometro sa labanan, hindi kayang gambalain ng isang pisikal na kable. Mga anti-aircraft na missile laban sa mga eroplano. Hindi gumagana at hindi rin praktikal sa ekonomiya. Bawat missile ay nagkakahalaga ng $100,000. Ang ilan ay lampas pa sa kalahating milyon. Hindi mo pwedeng gamitin ang 500,000 na missile laban sa isang 1,000 na drone. Kung ganoon ang mababasag ang Ukraine sa loob lang ng ilang linggo. Kailangan ng mga sundalo ng ibang bagay, isang bagay na simple,
gumagana at mura. Doon lumitaw ang dalawang solusyon. Isa para protektahan ang mga lungsod at isa pa para protektahan ang mga sundalo. At pareho silang gumamit ng parehong pangunahing ideya. Mga lambat, oo, mga lambat. Magsimula tayo sa mga lungsod. Tagsibol ng 2,024 isang maliit na baryo ng mga mangingisda sa Bretanya, kanlurang baybayin ng Pransya, isang mangingisdang nagngangalang Gerard Ledouf ang may problema. Gumagawa ang kanilang lugar ng 800 tonelada ng lumang lambat ng pangingisda kada taon, na walang may gusto at sarado na ang mga kumpanya ng pagre-recycle. Dumarami ang lambat tapos may tumawag mula Ukraine. Kailangan nila ng maraming lambat, hindi para mangisda kundi para magprotekta, muling pagkabuhay. Hindi nagdalawang isip si Gerard, sabi niya, kung kailangan nila ng lambat natin para magligtas ng buhay, kunin na nila ito. Magpasalamat sa mga taong gumagawa ng mga sistema ng air defense at sa mga karaniwang tao, ngunit may pambihirang pananaw at init ng loob na tunay na sumusuporta sa amin, sa inyo at sa mga mangingisda. Talagang nakakatulong ang sa inyo. Industriya. Hindi ito karaniwang lambat, kundi gawa sa buhok ng kabayo para hulihin ang monkfish sa malalim na tubig. Gawa ang mga ito para tiisin ang malalakas na isda, mga isdang tumitimbang ng 2 dosenang kilo at lumalaban ng matindi, mga isdang sumasalpok na parang hampas ng drone. Ang mga lambat ay binabalot, ikinakarga sa mga truck at nagsisimula ng isang paglalakbay ng 2,300 kilometro sa buong Pransya, sa buong Alemanya, sa buong Polonya, hanggang sa hangganan ng Ukraine. Ang destinasyon ay Zaporizhia, Kherson, Kostiantynivka o Kyiv, mga lungsod na laging target ng drone attacks. Di lang Pransya ang sumali, nagpadala rin ng network ang Sweden, Denmark at Netherlands. Kasama rin ang daan-daang tonelada ng lumang gamit sa pangingisda, mga kagamitang dapat sana ay itatapon na. Ngayon, tumatawid sa Europa para magligtas ng buhay. Sa Sweden, isang organisasyon na tinatawag na Operation Change ang nagkoordina ng mga donasyon. Ikinwento ng co-founder na si Ludwig Ramstein ang isang istorya na nagpapakita kung bakit ito epektibo. May kotse na doon, nilagay ang mga donasyong kulambo. Ang mga kulambo ay inilagay mga 1 metro taas ng kotse sa mga bakal na bar, parang kalasag. Ilang araw lang ang lumipas. Inatake ang kotse ng isang Russian first-person view drone. Tumama ang drone sa mga kulambo, sumabog ito, pero malaki ang nabawas sa lakas ng pagsabog. Nabuhay ang mga tao sa kotse dahil sa kulambo. Kung wala ito, patay na sana sila. Sa Orikhiv, nagtatrabaho ang mga sundalong Ukranyano sa ilalim ng higit 30 degrees na temperatura. Ini-stretch nila ang mga kulambong ito sa buong kalsada sa pagitan ng mga gusali, sa ibabaw ng mga palengke at sa mga pasukan ng ospital. Mabigat at delikado ang trabahong ito dahil habang nilalagay nila ang mga kulambo, sila mismo ay lantad sa mga drone. Kosovo isang pagkuha ng video ang ginawa. Hindi ito perpektong gumagana, pero malaki ang nababawas nito sa mga matagumpay na pag-atake. May tawag ang hukbong Ukranyano sa mga lugar na ito na protektado, mga anti-drone na koridor. At ayon sa mga military na source, malaki ang ibinababa ng bilang ng matagumpay na pag-atake ng kalaban sa mga rutang protektado ng mga net. Hindi nito inaalis ang panganib, pero nababawasan. Sa digmaan ng mga drone na may daan-daang pag-atake araw-araw, ang pagbawas ay nangangahulugang pagsagip ng buhay. Pero ang mga net sa lungsod ay sagot lang sa parte ng problema dahil walang gusali ang mga sundalo sa trinsera para lagyan ng net. Hindi pwedeng magdala ng 100 metrong lambat ng isda ang mga sundalo sa bukas na larangan. Kailangan nilang kumilos at lumaban. At kapag may first-person view drone na biglang lilitaw, bumabagsak ng 100 kilometro kada oras, meron lang silang ilang segundo, hindi minuto. Segundo lang. Kailangan nila ng ibang bagay. Isang bagay na portable, isang bagay na kayang buhatin ng isang tao, isang bagay na gumagana. Sa huling bahagi ng segundo, doon pumasok si Ptashka noong Abril 2024. Isang kumpanyang tinatawag na
Ptashka drones ang nairehistro sa Kyiv, Ukraine. Ang ibig sabihin ng Ptashka ay maliit na ibon sa wikang Ukrainian. Ang nagtatag ay si Rostislav Petrakov at ang ideya niya ay simple, halos halata na. Kung epektibo ang lambat sa lungsod, bakit hindi na lang gumawa ng sandata na nagpapaputok ng lambat? Ang konsepto ay tunog na simple at totoo naman, pero ang pagiging simple ay hindi nangangahulugang madali itong gawin. Ganito gumagana ang Ptashka. Mukha itong plastic na baril. Ikakabit mo ang isang kartutsyo sa baril, at sa loob ng kartutsyo na iyon ay may lambat. Isang lambat na 3 tuldok 5 metro sa 3 tuldok 5 metro na kasing laki ng isang maliit na kwarto. Nakatago, nakatiklop, piniga at handa ng gamitin. Makikita mo ang isang drone na paparating. Itataas mo ang baril, tututok ka, pipindutin mo ang gatilyo, lalabas ang compressed air, papakawalan ang kartutsyo, lilipad ang lambat. Mabubuka ito sa ere sa loob ng wala pang 1 segundo at magbubukas sa buong laki nito. Kung tama ang oras ng pagbaril mo, tama rin ang tutok mo. Masasalo ng lambat ang drone, maiipit ang propeller, hihinto ito, mawawalan ng suporta at babagsak. Ang abot nito ay mga 25 hanggang 30 m. Isipin mo na lang, parang layo lang mula bahay mo papunta sa kabila ng kalsada. Hindi naman malayo. Pero para isang first-person view drone na diretsong sumasalpok sa'yo, ang 3 PUM ay maaaring maging pagitan ng buhay at kamatayan. Ito na ang pinakamahalagang bahagi. Ang bawat kartutsyo ng lambat ay nagkakahalaga ng mga $3-6 na dolyar. Ilalagay natin yan sa perspektibo. Ang isang portable na sistema ng electronic warfare ay nagkakahalaga ng mahigit $50,000 dolyar. Ang isang anti-aircraft missile ay mahigit $500,000 dolyar. Ang isang kartutsyo ng pitagorikong lambat, $3-6 na dolyar. Ang buong armas ay nagkakahalaga ng $100 at $70 hanggang $470 dolyar depende sa configuration. May kasamang 6 na kartutsyo para sa pagsasanay, 2 para sa labanan at maaaring gamitin muli. Ang pag-reload ay 20 to 30 segundo. Hindi ito baril ayon sa batas ng Ukraine, kaya pwedeng dalhin ng kahit sino. Noong Marso 2025 opisyal na inaprubahan ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang Ptashka para sa gamit militar. Tinawag ito ng mga sundalo bilang sandata ng huling pagkakataon. Pero gagana ba ito sa totoong labanan, sa ilalim ng matinding presyon, at kapag may Russian drone na bumabangga sa iyo sa 100 kilometro kada oras? Dumating ang sagot noong unang araw ng Setyembre, 2025. Sa isang lugar sa Silangang Harapan, ang mga larawang makikita mo ay totoong totoo. Hindi ito pagsubok o demonstrasyon, tunay itong labanan. Isang sundalong Ukranyano ang nasa posisyong depensiba. Makikita mo siya sa kuha ng video, tapos maririnig mo ang tunog na yon. Hindi malilito ang elektronikong ugong. Isang Russian first-person view drone ang mabilis na papalapit. Hindi nagpanik ang sundalo, determinado siya para dito. Hindi kailanman kapareho ng totoong laban ang pagsasanay. Hindi niya nararating ang tunay na panganib at sinadya ang bawat galaw. At habang papalapit ang drone ay siguro nasa 50 metro na lang. Tapos 40. Lalong lumalakas ang ugong, mas malakas pa. Sinusundan ng sundalo ang galaw. Tinitingnan ang direksyon. May pagkakataon siya kung magkamali. Tinamaan siya ng drone, may 5 kilo ng pampasabog sa ganitong distansya, nakamamatay ito. Pinindot niya ang gatilyo, ang lambat, nagpaputok siya. Tatlong metro at kalahati, lumipad ang lambat sa drone, nasabit agad sa propeller, bumagsak ito sa lupa ilang metro mula sa sundalo at sumabog. Pero buhay at walang galos ang sundalo. Nag-post ang Optastica Systems ng video na may simpleng caption, matatag, matapang at malamig ang dugo, pero hindi dito nagtatapos ang kwento ng Optastica. Nadiskubre ng mga Ukranyano ang isa pang gamit na nagpapakita ng bagsik at pagkamalikhain ng digmaan. Ang mga Ruso ay bumuo ng taktika na tinatawag na mga drone na nag-aabang, mga drone na pang-ambush. Ganito ang paraan. Ang isang first-person view drone ay lumalapag malapit sa isang kalsada na ginagamit ng mga Ukranyano. Pinapatay ng operator ang mga makina, nananatili ang drone doon, tahimik, hindi nakikita, naghihintay minsan ng ilang oras.
Kapag may dumaan na sasakyang Ukranyano, muling pinapalipad ng operator ang drone para atakihin ito. Ito ay nakamamatay, epektibo at mahirap matukoy pero nakabuo ang optastika ng isang kontrataktika. Gumagamit sila ng sarili nilang mga drone na ng Ukranya na may kasamang mga kartutso ng lambat. Lumilipad ang mga drone na ito sa mga kalsada, lalo na kung saan madalas ang ambush ng Russian drones at kapag may drone sa lupa, naglalabas sila ng lambat. Ang lambat ay bumabagsak na parang parachute, tinatakpan at napupulupot sa elisi ng drone ng Russia bago ito makalipad, kaya naipit, na-neutralize, hindi na makalilipad o makakaatake, at ang pinakamaganda, hindi alam ng operator ng Russia. Patuloy siyang nakaupo sa isang bunker, kilometro ang layo, nakatingin sa screen, naghihintay ng target. Nagsasayang siya ng oras sa operasyon habang ang drone day niya ay nandoon lang, natatakpan ng lambat at hindi makagalaw. Ipinaliwanag ng Optastica Systems ang kalamangan. Nananatiling naka-ambush ang drone, nagsasayang ng oras ang operator sa paghihintay ng target at kapag may lumitaw na target, hindi makalipad ang drone. Tulad ng nakikita mo, gumagana ang mga low-tech na solusyong ito, nagliligtas ng buhay ngayon at halos wala pang gastos. Sa digmaan ng pag-uurungan, gastos ang mahalaga. Hindi kayang tapatan ng Ukranya mag-isa ang gastos ng Rusya sa tradisyonal na armas. Mas marami ang pera, resources, at tao ng Rusya, pero mas mabilis makapag-innovate ang Ukranya. Mas mabilis silang makapag-adapt at makahanap ng mga solusyon na hindi naisip ng Rusya. Ngayon, pag bumisita ka sa Orikhiv, makikita mo ang parang eksena sa science fiction na pelikula. Tuloy pa rin ang buhay. May mga taong naglalakad sa kalsada, bukas ang mga tindahan, may ilang batang bumalik, pero higit sa lahat, nakatayo pa rin sila. May daan-daang metro ng mga lambat sa pagitan ng mga gusali. Lambat mula sa mga baryo ng mangingisda sa Pransya, mga isla sa Sweden, at pantalan sa Denmark at Netherlands. Mga lambat na dating basura na hindi alam ng mga mangingisda kung anong gagawin, dapat sana ay itatapon o susunugin. Ngayon, literal na silang panangga. Sa frontline, may pitastika ang mga sundalong Ukranyano sa tactical vest nila, katabi ng bala, granada, at first aid. Ganito ang itsura ng modernong digmaan sa 2025 na nagpapakita ng isang universal na katotohanan. Madalas, ang simpleng solusyon ang pinakamahusay. Minsan, ang inobasyon ay hindi tungkol sa paglikha ng bago at revolusyonaryong bagay, kundi tungkol sa paggamit ng luma, karaniwan o umiiral na bagay sa paraang hindi pa naisip ng iba. Gusto kong malaman kung ano ang pinaka-nagulat ka sa kwentong ito. Ilagay ang opinyon mo sa komento. Namangha ka ba sa video na ito? I-share ito sa kakilala mong dapat makakita nito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang militar na nilalaman. Hanggang sa susunod na video.